Ang malakas na buhos ng ulan ay parang walang katapusang pag-iyak ng langit. Hinahampas ng hangin ang mga bintana ng malaking bahay. Lumilikha ng nakakakilabot na ugong na sumasabay sa bawat kulog. Pero hindi yon ang gumising kay Marisa. Isang mahinang kaluskos. Halos hindi marinig, pero sapat na para gisingin ang kanyang diwa na ilang buwan nang hindi mapalagay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa guest room. Ang puso niya'y tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng mansyon. Sinundan niya ang tunog, paikot-ikot sa madilim na pasilyo na dati puno ng masasayang alaala. Ngayon, ang bawat anino ay tila may dalang babala. Huminto siya sa tapat ng salaming pinto sa likod bahay. At doon, sa gitna ng unos, nakita niya sila. Nanginginig, basang-basa, at takot na takot. Ang kanyang biyenan, si Tito Ramon at si Tita Lourdes ay magkayakap sa isang sulok ng terrace. Ang manipis nilang damit pantulog ay halos dumikit na sa kanilang mga payat na katawan. Nakakandado ang pinto mula sa loob. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan, nakikita ni Marisa ang desperasyon sa kanilang mga mata. Isang imahe ang biglang sumabog sa isipan ni Marisa, ang araw ng kanyang kasal, ang masayang mukha ni Eduardo, ang asawa niya, habang nangangako sa harap ng altar, at ang mga salitang binitiwan nito nang hawakan niya ang kamay ng kanyang mga magulang. Poprotektahan ko sila tulad ng pagprotekta ko sa iyo, Marisa. Pangako. Isang pangakong ngayon ay binabasag ng bawat patak ng ulan, ng bawat panginginig, ng mga taong dapat sana'y kanyang iniingatan. Isang mainit na likido ang gumapang sa pisngi ni Marisa. Luha. Pero kasabay nito, isang apoy ang nagsimulang magalab sa kanyang dibdib. Galit. Puot. Anong ginagawa ninyo dyan? Bulong niya. Kahit alam niyang hindi siya maririnig. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Mas malakas. Ayaw pa rin. Sa kanyang pagkataranta, kumuha siya ng isang maliit na bakal na pandekorasyon at walang pag-aalinlangang ipinukpok sa salamin malapit sa seradura. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila isang sigaw na kumawala mula sa kanyang dibdib. Maingat niyang binuksan ang lock at itinulak ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ay sumalubong sa kanya pero hindi niya ito ininda. Agad niyang inalalayan ang kanyang mga biyenan papasok. Nanay, tatay, tawag niya. Ang boses ay basag. Nanginginig ang buong katawan ni Tita Lourdes habang kumakapit sa kanya. Marisa, anak, salamat. Oh, Marisa, anong ginagawa mo dyan? At bakit ang iingay ng mga matatanda sa labas? Isang boses na matamis, ngunit puno ng laso nang narinig ni Marisa mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo roon si Clarice, nakasuot ng isang mamahaling silk robe, nagkukunwaring kagigising lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi sumagot si Marisa. Tinitigan niya lang si Clarice ng mga matang nagliliyab, mga matang nangangakong sisingilin ang lahat ng ito. Binaliwala niya ang babae. Maingat niyang inupo sina Tito Ramon at Tita Lourdes sa sofa, kumuha ng makakapal na tuwalya at binalot sila. Ang kanilang balat ay kasing lamig ng yelo. Heto po, magkape muna kayo, sabi ni Marisa matapos magmadaling magtimpla ng mainit na kape sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Habang iniinom ng matanda ang kape, umupo si Marisa sa kanilang paanan. Hinawakan niya ang kamay ni Tita Lourdes. Doon lang tuluyang bumuhos ang luha ng matanda. Sinadya niya, anak, humihigbing sabi ni Tita Lourdes. Nagkamali lang daw kami ng oras ng pag-uwi galing sa kaibigan namin. Pinarusahan niya kami. Sabi niya, para matuto kaming huwag abalahin ang pamamahinga nila ni Eduardo. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Marisa. Si Eduardo.
ang kanyang Eduardo. Paanong hinayaan nitong mangyari ito? Matapos niyang siguraduhin na medyo kalmado na at nakapagpalit na ng tuyong damit ang mga biyenan, pinatulog niya sila sa guest room kung saan siya pansamantalang natutulog. Bumalik siya sa sala na ngayon ay tahimik na. Ang basag na salamin sa sahig ay isang paalala ng kanyang ginawa. Hindi niya ito pinagsisihan. Pumanhik siya sa dating kwarto nila ni Eduardo. Kumatok siya. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi nakalock. Natagpuan niya si Eduardo na mahimbing na natutulog sa malaking kama. Sa tabi nito, mahimbing din ang pagkakatulog ni Clarice na tila isang anghel sa kanyang anyo. Isang demonyo na nag-aanyong anghel. Pinagmasdan ni Marisa ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ngayon, para na siyang isang estranghero. Tumalikod si Marisa at isinara ang pinto nang walang ingay. Pumasok siya muli sa guest room, kinuha ang kanyang cellphone. Nagtago siya sa banyo para siguraduhing walang makakarinig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang matalik na kaibigan. Nang sagutin nito ang tawag, isang mahinang tinig ang lumabas sa kanyang lalamunan. "Kathy?" Narinig niya ang pag-aalala sa boses ng kaibigan sa kabilang linya. "Marisa, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Marisa, pinipigilan ng hikbi na nagbabantang kumawala. "Kathy, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong itakas sina tatay at nanay." Hindi na nakatulog si Marisa. Magdamag siyang nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga biyenan. Sa bawat paghinga nila, naroon ang takot na baka bigla silang bangungutin. Sa bawat ugong ng hangin sa labas, naroon ang kaba na baka may kumatok at kunin sila. Ang plano ay simple ngunit delikado. Kailangan nilang makaalis bago magising si Eduardo at Clarice. Nang magsimulang mamuti ang langit, ginising ni Marisa ang dalawang matanda. Dahan-dahan, halos pabulong. "Nanay, tatay, oras na po." Sabi niya, nakita niya ang takot na muling gumuhit sa kanilang mga mukha. Si Tito Ramon ay napailing. "Anak, sigurado ka ba rito? Baka lalong magalit si Eduardo." Lumuhod si Marisa sa harap nila, hinawakan ang kanilang mga kamay na nanlalamig pa rin. "Tay, mas magagalit po ako sa sarili ko kung hahayaan ko kayong manatili dito. Hindi na po ito ang tahanan na kilala natin." Tumingin sa kanya si Tita Lourdes. Ang mga mata ay namumugto pa. "Pero wala tayong matutuluyan. Ayokong maging pabigat sa'yo, Marisa." Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ng matanda. "Kagabi, iyon ang unang pagkain natin na marami sa loob ng isang linggo. Madalas, tinitirhan lang kami ni Clarice ng kanin at kaunting sabaw. Sinasabi niya, diet daw para sa mga matatanda." Ang mga salitang iyon ay parang laso na tumarak sa puso ni Marisa. Hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Niyakap niya ang biyenan. "Hindi na po mauulit yon, nanay. Pangako." Bulong niya. "May lugar na po tayong pupuntahan. Isang lugar kung saan ligtas kayo." Ang kanyang determinasyon ang nagbigay lakas sa dalawang matanda. Tahimik silang tumango. Nag-umpisa ang kanilang pagkilos. Nagsuot sila ng mga simpleng damit. Inutusan ni Marisa na huwag silang gagawa ng anumang ingay. Siya na ang bahala sa lahat. Nagtimpla siya ng kape at naghanda ng tinapay. Siniguradong may laman ang kanilang mga tiyan. Habang kumakain sila, pinakikinggan ni Marisa ang bawat tunog mula sa itaas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng master's bedroom. Narinig niya ang boses ni Clarice, tumatawa habang kausap si Eduardo sa telepono. Ilang sandali pa, narinig niya ang yabag pababa ng hagdan. Nagtago sila sa sulok ng kusina. Pinipigil ang kanilang paghinga. Nakita nila si Clarice na dumaan, bihis na bihis, patungo sa front door. "Alis mo na ako, mahal."
May spaday kami ng mga amigas ko. Sigaw nito paitaas. Narinig nila ang pagsara ng pinto at ang tunog ng sasakyan na papalayo. Ito na ang pagkakataon nila. Halina po kayo, sabi ni Marisa. Bumalik siya sa guest room at kinuha ang isang maliit na bag. Habang naghihintay kanina, inilagay na niya roon ang ilang mahahalagang gamit. Isang luma at kupas na photo album, ang paboritong rosaryo ni Tita Lourdes at ang librong laging binabasa ni Tito Ramon. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Mga piraso ng kanilang pagkatao. Dumaan sila sa likod bahay, sa pintong sinira ni Marisa kagabi. Maingat ang bawat hakbang, tila mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Ang paglalakad mula sa pinto hanggang sa gate sa likod ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat segundo, inaasahan nilang may sisigaw. Bawat segundo, inaasahan nilang bubukas ang pinto sa itaas at dudungawin sila ni Eduardo. Pero walang nangyari. Isang lumang taxi ang naghihintay sa kanila sa kanto, gaya ng napag-usapan nila ni Kathy. Mabilis silang pumasok sa loob. Sa Mandaue, sa address na sinabi ko sa iyo, Manong, sabi ni Marisa sa driver. Habang umaandar ang sasakyan, hindi napigilan ni Marisa na lumingon pabalik. Ang malaking mansyon ay dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Isang magandang kulungan, isang lugar kung saan ang pagmamahal ay napalitan ng kasakiman. Pagdating nila sa Mandaue, isang maliit ngunit malinis na bahay ang sumalubong sa kanila. Nakatayo sa labas si Kathy, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mars, okay lang ba kayo? Salubong nito. Tinulungan nila ang mga matanda na makapasok. Ang loob ng bahay ay simple lang, ngunit mainit ang pakiramdam. Malayo sa malamig at malawak na espasyo ng mansyon. Dito, amoy kape at bagong saing na kanin. Amoy tahanan. Inupo ni Marisa ang mga biyenan sa isang lumang sofa. Nang maramdaman nilang tuluyan na silang ligtas, doon na bumigay si Tita Lourdes. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit, takot at paghihirap na tiniis niya. Niyakap siya ni Marisa ng mahigpit. Hinayaan niya itong umiyak. Salamat anak, sabi ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Salamat. Akala namin, katapusan na namin. Ilang sandali ng kapayapaan ang kanilang naramdaman. Nakatulog ang dalawang matanda sa sofa. Ang mga muka ay pagod, ngunit sa wakas ay panatag na. Pinagmamasdan sila ni Marisa, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng malakas na pagring ng kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Eduardo Calling. Nag-alinlangan siyang sagutin. Huminga siya ng malalim at pinindot ang green button. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang Eduardong minahal niya. Ito ay malamig, galit at puno ng akusasyon. Marisa, nasaan ka at nasaan ang mga magulang ko? Sabi ni Clarice, tinangay mo daw sila. Nagsimula ang araw ni Eduardo sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Pagbaba niya mula sa kanilang silid, inaasahan niyang makikita ang kanyang mga magulang na nagkakape sa hardin, gaya ng dati. Ngunit wala sila. Ang buong bahay ay tila walang buhay. Ma, pa, tawag niya. Ngunit tanging ang alingawngaw lang ng sarili niyang boses ang sumagot. At doon niya nakita si Clarice, nakaupo sa sofa. Ang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. At ang nakita ni Eduardo ay isang mukhang basang-basagang luha. Mahal, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Wala na sila. Agad siyang nilapitan ni Eduardo. Ang pag-aalala ay biglang kumalat sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Saan sila nagpunta? Umiling si Clarice, lalo pang humagulgol.
Si, si Marisa. Bumalik siya kagabi. At kaninang umaga, pag-alis ko, isinama niya sila. Tinangay niya sila. Eduardo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naririnig ni Eduardo. Si Marisa? Bakit? Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya, mahal. Patuloy ni Clarice habang ipinapakita ang isang piraso ng papel. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa. Para sa'yo raw. Kinuha ni Eduardo ang sulat. Pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Sulat kamay ni Marisa. Ang nilalaman ay maikli, ngunit matalas. Eduardo, kung may natitira ka pang pagmamahal sa mga magulang mo, alam mo kung paano ako kukontakin. Huwag mo nang hintaying lumabas sa media ang pagpapabaya ninyo sa kanila. Nanikip ang dibdib ni Eduardo sa galit. Isang pagbabanta, isang pambablackmail. Biglang nag-iba ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagbabalik ni Marisa ay hindi dahil sa pag-aalala. Ito ay isang plano, isang paraan para makaganti, para makakuha ng pera. Naalala niya ang mga huhuling buwan nila ni Marisa, ang walang katapusang pagtatalo dahil sa kanyang abalang schedule. Ang reklamo nito na napapalayo na siya sa pamilya. Para kay Eduardo, iyon ay hindi paglalayo, kundi pagsisikap. At nang dumating si Clarice, lahat ay nagbago. Ang negosyo niya ay lalong umasenso. Ang mga kontratang dati mailap ay bigla na lang niyang nakukuha. Si Clarice ang kanyang lucky charm, maalaga, maintindihin, at laging sumusuporta sa kanyang mga ambisyon. Ang perpektong asawa para sa isang taong tulad niya. Anong sabi niya sa'yo? Mahal? Tanong ni Clarice, ang mga matay puno ng takot. Siniraan niya ba ako? Sinabi ba niyang sinasaktan ko sila? Niyakap ni Eduardo ang asawa. Shh! Huwag kang mag-alala. Alam ko ang totoo. Nakikita ko kung paano mo sila alagaan. Oo, nakikita niya. Nakikita niya ang mamahaling pagkain na pinapahanda ni Clarice para sa kanila. Ang mga bagong damit, ang maluwag na silid. Ano pa ba ang hihilingin ng mga ito? Siguro'y naninibago lang ang mga magulang niya. At sinasamantala iyon ni Marisa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Si Marisa. Buong galit niyang sinagot ang tawag. Marisa, nasaan ka? At nasaan ang mga magulang ko? Sabi ni Clarice, tinangay mo daw sila. Narinig niya ang boses ni Marisa sa kabilang linya. Mahinahon, ngunit may diin. Eduardo, kailangan nating mag-usap. Hindi mo alam ang totoong nangyayari dito. Huwag mo akong daanin sa drama mo. Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. Ginagamit mo ang mga magulang ko para lang makapaghiganti, para makakuha ng pera. Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi totoo yan, Eduardo. Tumigil ka na. Putol niya. Nakita ko ang sulat mo, ang pananakot mo. Ibalik mo sila, Marisa. Ibalik mo ang mga magulang ko. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Marisa. Humihingal siya sa galit. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya makontrol. Lumapit si Clarice at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong nito ang ulo sa kanyang balikat. Mahal, she's trying to destroy us, bulong nito. Ang boses ay puno ng pighati. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mong hayaang sirain niya ang pamilya natin. Humarap si Eduardo at hinawakan ang mukha ng asawa. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa mga matang iyon, nakita niya ang katotohanan na gusto niyang paniwalaan. Hindi ko hahayaang mangyari yon, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bato. Ako ang pamilya mo ngayon, sabi ni Clarice, at hinalikan siya. Kinuha ni Eduardo ang kanyang cellphone, binuksan niya ang messaging app at mabilis na nag-type. Ang bawat letra ay puno ng galit at isang desisyon na para sa kanya ay tama at nararapat. Pinindot niya ang send nang walang pag-alinlangan. Ang mensahe ay isang ultimatum, isang pader na itinatayo niya sa pagitan ng kanyang nakaraan
at ng kanyang kasalukuyan. Kung hindi mo ibabalik sina mama at papa bukas, tatawag ako ng pulis. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit pa sa pamilyang ito. Ang mensahe ni Eduardo ay parang isang sampal. Binasa ito ni Marisa ng paulit-ulit, umaasang sa bawat pagbasa ay mag-iiba ang mga salita. Ngunit hindi. Naroon pa rin ang lamig, ang banta, ang tuluyang pagtalikod ng lalaking minsan ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Isinara niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga palad. Hindi na ito oras ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Oras na para lumaban. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Salita niya laban sa matatamis na kasinungalingan ni Clarice. At sa paningin ni Eduardo, siya ang kontrabida. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang pasinungalingan. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ate Sioni. Si Ate Sioni ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon. Mahigit 20 taon itong nagsilbi sa pamilya. Itinuring na siyang parang kapamilya ni na Tita Lourdes at Tito Ramon. Ngunit isa siya sa mga unang tinanggal ni Clarice nang ito'y maging bagong reyna ng pamamahay. Kinuha ni Marisa ang cellphone at hinanap ang numero ni Ate Sioni. Nagdasal siya na sana ay tama pa rin ang numerong nakatago sa kanyang phone book. Sa pangatlong ring, may sumagot. Hello? Isang pamilyar na boses, medyo may edad na. Ate Sioni, si Marisa po ito. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang boses ang sumagot. Ma'am Marisa, kamusta na po kayo? Kailangan ko po ng tulong ninyo, Ate Sioni. Diretsong sabi ni Marisa. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit na simbahan malapit sa Carbon Market. Isang lugar na matao sa labas, ngunit tahimik sa loob. Perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Nakaupo si Ate Sioni sa isa sa mga bangko sa likuran. Ang ulo ay nakayuko at may balabal na tumatakip sa kanyang buhok. Palingalinga ito sa paligid. Ang mga mata ay laging nasa pinto ng simbahan na para bang may inaasahan siyang biglang papasok. Halata ang takot sa kanyang mukha. Salamat po sa pagpunta. Simula ni Marisa. Ano po ang nangyayari, ma'am? Narinig ko po sa dating hardinero. Totoo po bang? Hindi maituloy ni Ate Sioni ang sasabihin. Totoo po. Itinakas ko po sina nanay at tatay. Sagot ni Marisa. Ate, alam kong delikado ito. Pero kayo lang po ang makakatulong sa akin. Alam kong alam ninyo ang mga ginagawa ni Clarice sa kanila. Napayuk ko si Ate Sioni. Ma'am, pasensya na po. Natatakot po ako. Malakas si Ma'am Clarice. Siya po ang nagpatanggal sa akin. Baka kung ano pa ang gawin niya sa pamilya ko. Nakita ni Marisa ang panginginig ng mga kamay nito. Hinawakan niya ito. Ate, hindi ko po hinihiling na gawin niyo ito para sa akin. Tumigil si Marisa at tinitigan ang mga mata ni Ate Sioni na puno ng pag-aalinlangan. Gawin niyo po ito para kina nanay at tatay. Halos pabulong na, sabi ni Marisa. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Para po sa 20 taon na pag-aalaga nila sa inyo. Nakita ko po sila, ate. Nanginginig sa lamig sa gitna ng ulan dahil ikinulong sila ni Clarice sa labas. Halos hindi na po sila makakain ng maayos. Sa pagbanggit nito, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ate Sioni. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan ang tahimik na pag-iyak. Ang katapatan niya sa matandang mag-asawa ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Naalala ko po, ma'am, sabi ni Ate Sioni sa basag na boses. Isang araw, natapunan ni Sir Ramon ng tsa ang isang dokumento. Nagalit si Ma'am Clarice. Sinigawan niya ang matanda na parang hindi tao. Sabi niya, wala ka talagang silbi. Palamunin ka lang dito. Hindi ko po makalimutan ang itsura ni Sir Ramon noon. Parang gusto na niyang mamatay sa hiya. Ang kwento ay nagpaalab lalo sa galit ni Marisa. Mga dokumento. May kinalaman sa mga papeles. Kailangan ko pong malaman kung ano ang mga dokumentong yon.
sabi ni Marisa. Ang boses ay matatag na ngayon. Ate Sioni, may paraan po ba kayong makabalik sa mansyon? Kahit sandali lang, sabihin niyo pong may naiwan kayong gamit. Kailangan ko lang pong malaman kung saan niya itinatago ang mga importanteng papeles. Nag-isip si Ate Sioni. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango ito. Susubukan ko po, ma'am, para po kina sir at ma'am. Pagbalik ni Marisa sa Mandaue, nadatnan niyang gising na ang kanyang mga biyenan. Ikinuwento niya ang napag-usapan nila ni Ate Sioni. Ngunit hindi niya idinetalye ang mga masasakit na salita para hindi na sila mas lalong masaktan. Nang marinig ni Tito Ramon ang tungkol sa mga dokumento, bigla itong natigilan. Kumunot ang kanyang noo na para bang may pilit na inaalala. Mga papeles. Bulong ng matanda. Siya ay isang retiradong accountant at ang kanyang isipan, kahit medyo makakalimutin na, ay nananatiling matalas pagdating sa mga numero at papeles. Naalala ko na, sabi niya. Ang mga mata ay biglang nanlaki. May mga pinapirmahan siya sa akin noon. Mabilis, sabi niya, para daw sa bagong business insurance ni Eduardo. Pero hindi niya ako hinayaang basahin ng maigi. Para bang minamadali niya ako. Nagkatinginan si Marisa at Tita Lourdes. Ang simpleng pagpapabaya ay unti-unting nagkakaroon ng anyo ng isang mas malalim at mas madilim na plano. Kinagabihan, hindi mapakali si Marisa. Palakad-lakad siya sa maliit na sala. Ang cellphone ay laging nasa kanyang kamay. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Ate Sioni. Halos hating gabi na nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number. Kinakabahang sinagot ito ni Marisa. Hello? Ma'am Marisa. Boses ni Ate Sioni. Ngunit halos hindi niya ito marinig. Isang mahinang bulong, puno ng takot at pagmamadali. Ate Sioni, ayos lang po ba kayo? Nasaan po kayo? Ma'am Marisa, may nahanap po ako. Hindi po mga papel. Isang USB na tinago ni Ma'am Clarice sa ilalim ng kanyang unan. Isang USB drive, digital na ebidensya. Mas maganda ito. Mas mahirap itanggi. Nakuha niyo po ba, ate? Tanong ni Marisa. Ang puso niya ay kumakarera na. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang mabilis na paghinga lang ni Ate Sioni ang kanyang naririnig. Pero, palagay ko, naramdaman niyang may tao sa kwarto niya. May pakiramdam si Clarice na hindi tama. Isang munting tinik ng kaba na sumisira sa kanyang perpektong umaga. Kahit na matagumpay niyang napaikot si Eduardo, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi pa tapos ang laban. Kilala niya si Marisa. Masyadong mabait, oo. Pero hindi ito basta-basta sumusuko, lalo na kung para sa mga taong mahalaga rito. Kailangan niyang bilisan. Kailangan niyang tapusin ang laro bago pa man makahanap ng alas si Marisa. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, isinara ang pinto, at kinuha ang kanyang burner phone. Isang numero lang ang nakasave doon. Dinayal niya ito. Oh, napatawag ka? Sagot ng isang babae sa kabilang linya, ang pinsan niyang si Brenda. Malapit na, Bren? Sabi ni Clarice. Ang boses niya ay wala ng bakas ng anumang tamis. Ito ang kanyang totoong boses, matalas at puno ng pagkainip. Isang pirma na lang ni Eduardo at jackpot na tayo. Narinig niya ang tawa sa kabilang linya. Ang galing mo talaga, Clarice. Paano mo nagagawang paniwalain ang lalaking yon na isa kang santa? Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Madali lang. Mga lalaking tulad ni Eduardo. Bulag sa papuri at magandang mukha. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa kanya ang lahat ng gusto niyang marinig. Paano yung dalawang matanda at yung ex-wife niya? Huwag kang mag-alala sa kanila. Mabilis na sagot ni Clarice.
May plano ako. Isang plano para tuluyan na silang patahimikin. Ibinaba niya ang tawag at huminga ng malalim. Oras na para sa susunod na hakbang. Lumabas siya ng closet at pinuntahan si Eduardo sa opisina nito sa loob ng bahay. Nadatnan niya itong nakakunot noong nakatingin sa mga papeles. Agad siyang nagpalit ng anyo. Ang matalas na ekspresyon ay napalitan ng isang malungkot at nag-aalalang mukha. Mahal? Malambing niyang tawag. Tumingala si Eduardo. Ang mga mata ay pagod. Clarice, iniisip ko lang sila, Mama. Ito na ang pagkakataon. Umupo si Clarice sa kandungan ng asawa at niyakap ito. Ako rin, mahal. Hindi ako makatulog. Nag-aalala ako na baka kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi ni Marisa sa kanila ngayon. Sabi niya, sinisiguradong may panginginig sa kanyang boses. Kaya naisip ko, baka kailangan nating mag-usap-usap. Bilang isang pamilya. Tumingin sa kanya si Eduardo, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Magpatawag tayo ng isang family gathering, paliwanag ni Clarice. Imbitahin natin ang mga piling kamag-anak at imbitahin natin si Marisa. Sa harap ng lahat, linawin natin ang mga bagay-bagay para makita ng lahat na wala tayong tinatago, para matapos na ang gulong ito. Para makita ng lahat kung paano kita gagamitin para wasakin siya, sabi ng isang boses sa isip ni Clarice. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Eduardo, pero alam niya kung aling mga butones ang pipindutin. Gawin natin ito para sa kapayapaan nating lahat. Mahal, para maipakita kay Marisa na buo pa rin tayo, na hindi niya kayang sirain ang pamilyang ito. Dahan-dahang tumango si Eduardo, nakumbinsi sa ideya ng pagpapakita ng isang matatag na prente. Tumpak. Ang ego ng lalaki ang pinakamadaling gamiting sandata laban dito. Nang iwan niya si Eduardo para mag-ayos ng mga imbitasyon, bumalik si Clarice sa master's bedroom. Ang munting tinik ng kaba ay bumalik. May kung anong naguudyok sa kanyang siguraduhin ng lahat. Ang una niyang tiningnan ay ang ilalim ng kanyang unan. Naroon pa rin ang maliit at itim na USB drive na kasuksok sa isang maliit na sobre, pero may mali. Hindi eksakto sa pagkakapwesto niya kanina. 1 milimetro lang ang diferensya. Ngunit para sa isang metikulosang tulad niya, iyon ay isang malakas na alarma. Kinabahan siya. Dinampot niya ang USB at tinitigan na para bang may makikita siyang bakas ng daliri ng iba. Imposible. Sino ang papasok sa kwarto niya? Si Eduardo lang ang kasama niya sa bahay at ang mga katulong ay mahigpit niyang pinagbabawalang pumasok sa kanilang silid kung hindi niya kasama. Iwinaksin niya ang pagdududa. Praning ka lang, Clarice. Siguro ay nagalaw niya ito nang ayusin niya ang kama kaninang umaga. Pero hindi na siya mapakali. Ang kailangan niya ay isang distraction, isang paraan para ibalik ang kontrol sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at buong tapang na hinanap ang numero ni Marisa. Maglalaro siya, isang laro na alam niyang siya lang ang mananoo. Mabilis siyang nag-type ng mensahe. Ang bawat salita ay pinili, binalutan ng pekeng katapangan at pinalasap ng matamis na hamon. Halika Marisa, para magkaalaman na. Harapin mo kami kung wala kang tinatago. Pinindot niya ang send at isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Humakbang siya patungo sa salamin at pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Pinraktis niya ang itsura ng isang biktima. Ang mga mata ay bahagyang nanlalaki. Ang labi ay bahagyang nakaawang. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay naimbitahan na. At ang bitag ay nakalatag na. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli, Marisa. Bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Tingnan natin kung ang pagiging mabait mo ay sasalba sa'yo sa paghuhukom na inihanda ko para sa'yo. Ang mensahe ni Clarice ay isang hamon, isang bitag na alam ni Marisa. Ngunit sa likod ng lahat ng panloloko
May isang hibla ng pag-asa na pilit pa rin kinakapitan ni Marisa. Baka sakali, baka sakaling kung makita ako ni Eduardo, kung makita niya ang katotohanan sa mga mata ko, ay maniwala siya. Isang desperadong pag-asa. Isang huling pagkakataon para ipaglaban ang pamilyang minsan ay naging kanya. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, kahit na sinasabi ng kanyang isip na isa itong malaking pagkakamali, nagpasya siyang pumunta. Pagpasok pa lang niya sa malaking pinto ng mansyon, ramdam na niya agad ang lamig. Hindi ang lamig na dala ng aircon, kundi ang lamig ng mga matang nakatitig sa kanya. Nasa sala ang lahat. Si Eduardo, nakatayo sa tabi ng fireplace, ang mukha ay matigas na parang bato. Si Clarice, nakaupo sa isang silyang tila trono, ang mukha ay nagpapahayag ng isang malungkot ngunit matatag na postura. At sa paligid nila, ang ilang piling kamag-anak, mga tiyahin at pinsan na noon ay ngumingiti sa kanya, ngunit ngayon ay nakatingin na may halong paghusga at awa. Para siyang isang kriminal na ihaharap sa korte at alam na ng lahat ang hatol. Mabutit dumating ka, Marisa, sabi ni Clarice. Ang boses ay malumanay, ngunit may tagong tagumpay. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Eduardo, ngunit hindi siya tinitingnan nito. Ang tingin nito ay nasa sahig na para bang ang pagtingin sa kanya ay isang bagay na kasuklam-suklam. Nagsimula ang paglilitis. Si Clarice ang unang nagsalita. Kalmado, puno ng sinseridad. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari kung saan siya ang biktima. Siya ang mapagmahal na asawa na sinisiraan. Siya ang nag-aalaga sa mga biyenan na pilit inilalayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, sabi ni Clarice. Isang pekeng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang gusto ko lang naman ay alagaan sila. Pagkatapos ay naglabas siya ng mga ebidensya. Mga bank statement na nagpapakita ng maliliit na withdrawal na ginawa ni Marisa mula sa joint account nila noon. Mga perang ginamit ni Marisa para sa pagpapagamot ng sarili niyang ina. Ngunit sa paraan ng pagkikwento ni Clarice, lumabas na si Marisa ay isang taong maluho at gahaman sa pera. Lagi siyang nagrereklamo na kulang ang pera. Dagdag ng isang tiyahin si Tita Elena na halatang bayad para maging kakampi. Naaalala ko pa, gusto niyang magbakasyon sa Europa pero hindi kaya ng budget. Sunod-sunod na akusasyon, bawat isa ay isang maling pag-ikot sa katotohanan. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi na natiis ni Marisa. Hindi iyan totoo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang nilalakasan. Tumingin siya ng diretso kay Eduardo. Eduardo, mag-usap tayo. Ikaw at ako lang. Alam mo ang totoo. Alam mong hindi ako ganyang klase ng tao. Iyon ang hudyat na hinihintay ni Eduardo. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Ngunit ang mga matang sumalubong kay Marisa ay hindi na ang mga matang dati niyang minahal. Ang mga ito ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumigil ka! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nagpatigil sa lahat ng bulungan. Lumakad siya, palapit kay Marisa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita ko na ang totoong kulay mo, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Pera lang ang habol mo. Ginagamit mo ang kahinaan ng mga magulang ko para makuha ang gusto mo. Eduardo, hindi na niya natapos ang sasabihin. Kinuha ni Eduardo ang isang folder ng mga dokumento mula sa mesa at ibinato ito sa dibdib ni Marisa. Kumalat ang mga papel sa sahig, isang simbolo ng kanilang nawasak na pagsasama. Lumayas ka! Sigaw niya, ang daliri ay nakaturo sa pinto. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Lumayas ka sa bahay na ito at wag ka nang babalik. Napatigil ang mundo ni Marisa. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ang kahihiyan, ang pagtataksil. Mas masakit pa ito kaysa sa libu-libong sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat tingin
ay parang isang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat bulong ay isang insulto. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong sasabihin pa niya? Tapos na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang paglalakad mula sa sala patungo sa pinto ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na paglalakad sa buong buhay niya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bawat hakbang ay isang pagpupumilit. Nang buksan niya ang pinto, hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Tumakbo siya papalabas, papalayo sa mga mapanghusgang mata, papalayo sa lalaking sumira ng kanyang puso. Habang naglalakad siya sa driveway, ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Bigla, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Napasigaw siya sa gulat. Paglingon niya, nakita niya si Ate Shoni. Ang muka ay puno ng awa at pagmamadali. May idinulas itong isang maliit at matigas na bagay sa kanyang palad. Isang USB drive. "Ma'am, pasensya na po," bulong ni Ate Shoni. Ang mga mata ay mabilis na lumilingon sa mansyon. Ito po ang katotohanan. Niyakap ng matanda ang kanyang kamay sa paligid ng USB na para bang sinasabing ingatan niya ito. Pakinggan niyo po lahat. Ang biyahe pabalik sa Mandaue ay isang malabong panaginip. Hindi na naramdaman ni Marisa ang lamig ng aircon sa taxi. Hindi niya narinig ang ingay ng trapiko. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ni Eduardo sa kanyang isipan. "Lumayas ka." Ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Clarice. Pagpasok niya sa maliit na bahay, ang unang sumalubong sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Kathy at ng kanyang mga biyenan. "Anak, anong nangyari?" tanong ni Tita Lourdes. Ang boses ay puno ng pangamba. Hindi makasagot si Marisa. Bumagsak na lang siya sa isang silya at doon tuluyang humagulgol. Isang iyak na puno ng lahat ng sakit, kahihiyan, at bigat na kayang dalhin ng isang puso. Niyakap siya ng kanyang mga biyenan, sinusubukang aluin, ngunit ang sugat ay masyadong malalim. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang maliit at matigas na bagay sa kanyang palad. Ang USB, ang huling salita ni Ate Shoni. "Ito po ang katotohanan. Pakinggan niyo po lahat." Dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. May kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Ang apoy na sandaling namatay ay muling nagliyab. Kinuha niya ang luma niyang laptop mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito at isinasaksak ang USB drive. Isang folder lang ang laman nito. Sa loob, may 2 files. Ang una ay isang video file na may pangalang terrace footage. Kinlik niya ito. Isang mababang kalidad na video mula sa CCTV ang lumabas sa screen. Gabi. Umuulan. At naroon sila. Si Tito Ramon at Tita Lourdes, basang-basa at nanginginig sa sulok. Pagkatapos ng ilang sandali, isang anino ang lumabas sa pinto. Si Clarice. Nakita niya itong sinilip ang mga matanda. Pagkatapos ay marahas na inilak ang pinto bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob. Isang mainit na galit ang muling kumulo sa dugo ni Marisa. Ito na ang patunay. Pero may isa pang file. Isang audio file na may pangalang Record 01. Anong maulaman nito? Dinala niya ang cursor dito at pinindot ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa katahimikan ng kwarto. Boses ni Clarice. Ngunit iba, walang lambing, walang pagkukunwari. Ito ay matigas, mayabang, at puno ng panunuya. "Malapit na, Bren. Isang pirma na lang, at atin na ang lahat." Narinig ni Marisa ang boses ng isang babae sa kabilang linya. "Ang galing mo talaga. Paano mo nagagawang paniwalain ang lalaking yon na isa kang santa?" Isang malutong na tawa ang narinig ni Marisa. Tawa ni Clarice. Isang tawa na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Madali lang. Mga lalaking tulad ni Eduardo.
bulag sa papuri at magandang mukha. Hangal siya, isang hangal na bulag sa pag-ibig sa akin. Akala niya, ako ang nagpalago ng negosyo niya. Ang hindi niya alam, ako ang dahan-dahang kumukuha ng lahat mula sa kanya. Nanigas si Marisa sa kanyang kinauupuan. Hindi siya makahinga. Paano yung dalawang matanda at yung ex-wife niya? Tanong ng kausap. Huwag kang mag-alala sa kanila. Sagot ni Clarice, ang boses ay lalong nanlamig. Si Marisa. Isa lang siyang hamak na teacher. Madaling patahimikin. At yung dalawang uugod-ugod na yon, pagkapirma ni Eduardo sa huling dokumento, diretso sila sa pinakamurang home for the aged sa probinsya. Doon sila nababagay, mga pabigat. Isang malakas na tunog ang pumuno sa kwarto. Ang tunog ng laptop na isinara ni Marisa ng buong puwersa. Tumayo siya. Ang mga luhang kanina'y dumadaloy ay natuyo na. Ang sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Puot. Isang dalisay at nag-aapoy na puot. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa dalawang taong inalipusta at tinapakan ang pagkatao. Napansin niyang nakatayo sa may pintuan ng silid ang kanyang mga biyenan. Nakita niya sa kanilang mga mukha na narinig nila ang lahat. Hindi na sila kailangang tanungin. Tahimik na binuksan muli ni Marisa ang laptop at itinutok ang screen sa kanila. Ipinakita niya ang video. Pagkatapos, pinatugtog niya ulit ang audio recording, mas malakas na ngayon. Ang bawat salita ni Clarice ay parang isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng bahay. Isang hangal na bulag sa pag-ibig sa akin. Isang hamak na teacher. Diretso sila sa pinakamurang home for the aged. Mga pabigat. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa kanila. Si Tita Lourdes ay napaupo sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at hindi makapaniwala. Si Tito Ramon, ang dating matatag na haligi ng kanilang pamilya, ay napasandal sa dingding. Dahan-dahan siyang napayuko. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, nakita ni Marisa ang kanyang biyenang lalaki na umiyak. Hindi isang simpleng pagluha, kundi isang tahimik at masakit na pag-iyak ng isang taong nawalan ng lahat ng dignidad. Ang tanawing iyon ang tuluyang sumira at kasabay na bumuo sa puso ni Marisa. Tapos na. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pag-iyak. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang nanginginig na mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay hindi na nag-aalinlangan. Hinanap niya ang numero ng isang dating estudyante na ngayon ay isa ng mahusay na abogado. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Marisa ay kalmado na. Isang nakakakilabot na kalmadong nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Attorney, si Marisa Reyes po ito. Dati niyo pong teacher. Nagkaroon ng sandaling pagkilala sa kabilang linya na sinundan ng isang masayang pagbati. Ngunit pinutol ito ni Marisa. Attorney, kailangan ko ng tulong mo. Isang maikling katahimikan. May hawak akong ebidensya. Pagkaalis ni Marisa, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa mansyon. Umuwi na ang mga kamag-anak, dala-dala ang kwento ng isang bayaning Clarice at isang desperadang Marisa. Si Clarice ay nasa itaas, nagpapahinga raw dahil sa stress na idinulot ng komprontasyon. Naiwan si Eduardo na mag-isa sa kanyang malawak na opisina. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Dapat sana ay nararamdaman niya ang tagumpay. Natapos na ang gulo. Naipagtanggol niya ang kanyang asawa. Naibalik niya ang kaayusan. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang kakaibang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging hungkag. Kumuha siya ng isang baso ng mamahaling whiskey, ang paborito niyang inumin kapag nagse-celebrate ng isang malaking deal. Ngunit habang tinititigan niya ang kulay gintong likido, hindi niya ito magawang inumin.
Biglang pumasok sa kanyang isipan ang itsura ni Marisa kanina. Ang mga mata nito, hindi galit, hindi mapanghusga, puno lang ito ng sakit. Isang napakalalim na sakit na tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Kilala mo ako, Eduardo. Alam mo ang totoo. Ang mga salitang hindi nito nasabi, ngunit malinaw na ipinahiwatig ng kanyang mga mata. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Kasalanan niya yon. Siya ang nagsimula nito. Ngunit may isa pang alaala na pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang buwan bago siya tuluyang napalayo sa mga ito. May malamig na tingin si Clarice, anak. Sabi noon ni Tito Ramon, maganda siya, mabait. Pero kung minsan, kapag akala niya'y walang nakatingin, nakikita ko, may lamig sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka. Noon, binaliwala niya iyon. Itinuring niyang pag-aalala lang ng isang ama na natatakot na mapalitan sa puso ng anak. Ngayon, ang mga salitang iyon ay umuugong sa kanyang tainga na parang isang babala. Para libangin ang sarili, binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang tingnan ang ilang mga financial statement. Trabaho. Iyon ang laging nakakatulong sa kanya para makalimot. Habang iniskan niya ang mga numero, isang transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking halaga ang na-withdraw mula sa isa sa kanilang mga account 2 linggo na ang nakalipas. Naaalala niya ito. Tinanong niya si Clarice tungkol dito. Para sa isang investment mahal. Mabilis na sagot nito noon na may kasamang matamis na ngiti. Isang real estate property sa Palawan. Malaki ang potential. Surprise ko sana sa'yo. Ngayon, habang tinitingnan niya ang detalye, napansin niyang wala itong kasamang pangalan ng kumpanya o anumang opisyal na dokumento. Isang simpleng bank transfer lang sa isang personal account na hindi niya kilala. Isang maliit na bagay, isang bagay na madaling palusutan. Ngunit para sa isang bihasang negosyanteng tulad niya, ito ay isang pulang bandila. Isang maliit na sinulid na nakausli mula sa isang perpektong tela. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagdududa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clarice. Ang muka ay sariwang-sariwa na. May dala itong isang folder at isang mamahaling pluma. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Mahal, malambing niyang sabi. Alam kong pagod ka na. Pero may isa na lang tayong kailangang tapusin para tuluyan ng maayos ang lahat. Inilatag niya sa mesa ang isang dokumento at iniabot sa kanya ang pluma. Ang huling property transfer para mailagay na sa pangalan nating dalawa ang lahat ng ari-arian. Tinitigan ni Eduardo ang papel, ang deed of absolute sale para sa bahay at lupa kung saan sila nakatira. Ang tahanan ng kanyang mga magulang. Isa na lang, mahal, bulong ni Clarice habang hinahaplos ang kanyang likod. At magiging payapa na ang buhay natin. Itinaas ni Eduardo ang pluma. Ang dulo nito ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa papel. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang tinig ng pagdududa laban sa tinig ng pagmamahal na pinaniniwalaan niya. Pirmahan mo na. Magtiwala ka sa kanya. Mag-ingat ka, anak. Ang sakit sa mga mata ni Marisa. Ang pera na walang dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay. Ding-dong! Ang malakas na tunog ng doorbell ay bumasag sa tensyon. Pareho silang napatingin ni Clarice sa pinto. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok at pumasok. Nakayuko ito at puno ng pag-aalinlangan. Sir, sabi ng katulong, ang boses ay nanginginig. Nandito po si Ma'am Marisa. Kumunot ang noo ni Eduardo. Isang panibagong alon ng inis ang kanyang naramdaman. Ano na naman? Hindi pa ba siya tapos? Paalisin mo siya. Nag-atubili ang katulong. Sir, kasama po niya. Kasama ang kanyang abogado. Ang mga salitang kasama ang kanyang abogado
ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakita ni Eduardo ang pagbabago sa mukha ni Clarice. Sa isang iglap, nawala ang matamis ng ngiti. Napalitan ito ng isang mabilis na kislap ng gulat na agad ding tinakpan ng isang maskara ng pagkainis. Ang kapal talaga ng mukha niya, sabi ni Clarice. Ang boses ay matigas. Eduardo, huwag mo silang papasukin. This is trespassing. Ngunit hindi kumilos si Eduardo. Ang binhi ng duda na itinanim kanina ay bigla na lang nag-ugat at nagsimulang gumapang. Kung si Marisa ay desperada lang sa pera, bakit siya magdadala ng abogado? Papasukin mo sila. Utos ni Eduardo sa katulong, ang boses ay mababa at seryoso. Ilang sandali pa, pumasok si Marisa sa opisina. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na pinalayas kanina. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang babaeng may dignidad. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matatag. Sa tabi niya ay isang babaeng naka-business suit, may dalang briefcase. Hindi ako naparito para makipag-away, Eduardo. Panimula ni Marisa, ang boses ay walang panginginig. Nandito ako para sa katotohanan. Anong katotohanan? Singhal ni Clarice. Ang katotohanang isa kang sinungaling na desperada. Lumayas ka na, Marisa, bago pa kita sampahan ng kaso. Hindi pinansin ni Marisa si Clarice. Kinuha niya mula sa abogado ang isang maliit na device at isinaksak ito sa malaking smart TV sa pader ng opisina. Kung hindi ka naniniwala sa mga salita ko, Eduardo, sabi ni Marisa, habang hawak ang isang remote control. Baka sakaling maniwala ka sa sarili mong mga mata. Pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang pamilyar na itsura ng kanilang terrace. Gabi. Umuulan. At naroon ang kanyang mga magulang, nanginginig sa lamig. Nakita ni Eduardo kung paanong sinilip sila ni Clarice, kung paano nito siniguradong nakalak ang pinto bago sila tinalikuran. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Eduardo. Tumingin siya kay Clarice. Ano to, Clarice? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng magbago. Edited yan! Gawa-gawa lang niya yan para sirain ako. Depensa ni Clarice, ngunit ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamutla. Kung gawa-gawa lang ito, sabi ni Marisa, paano mo ipapaliwanag ito? Pinindot niya ang isa pang button. Hindi na video. Tunog na lang. Ang audio recording. Ang boses ni Clarice ay pumuno sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Isang hangal na bulag sa pag-ibig sa akin. Nakita ni Eduardo ang paglaki ng mga mata ni Clarice. Si Marisa, isa lang siyang hamak na teacher. Napahakbang paatras si Eduardo na para bang sinampal. Diretso sila sa pinakamurang home for the aged sa probinsya. Mga pabigat. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Dahan-dahang lumingon si Eduardo kay Clarice. Ang babaeng minahal niya, pinagkatiwalaan, at ipinagtanggol. Ang mukha nito ngayon ay hindi na mukha ng isang anghel. Ito ay mukha ng isang demonyo na nahuli sa bitag. Ang pagkukunwari ay nawasak, at ang natira ay ang dalisay na kasamaan. Hindi totoo yan. Sigaw ni Clarice, ang boses ay nagiging desperado na. Pakana niya lahat yan. Pinlano niya. Huwag kang maniwala dyan. Mahal. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay gumuho. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isipan ni Eduardo. Ang malamig na tingin na sinabi ng kanyang ama. Ang questionableng bank transfer. Ang pagmamadaling papirmahin siya sa mga dokumento. Ang pluma ay nahulog mula sa kanyang kamay. Gumawa ng malakas na kalansing sa sahig na gawa sa marmol. Clarice! Bulong niya, ang boses ay basag. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya. Paano? Paano mo nagawa ito? Ang tanong na yon, ang tuluyang sumira sa natitirang kontrol ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit.
Hindi na kay Eduardo, kundi kay Marisa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw niya at sa isang biglaang pagsabog ng galit, sinugod niya si Marisa na para bang isang mabangis na hayop. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang naharang ng abogado. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Napatigil si Clarice. Napatingin siya sa mga pulis, pagkatapos ay kay Marisa at pabalik ulit. Doon niya naintindihan. Tapos na ang laro. Clarice Sandoval, sabi ng isang pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. Iniimbitahan ka namin sa presinto para sagutin ang mga akusasyon ng attempted fraud at physical and psychological abuse. Hindi! Bitiwan niyo ako. Wala akong karapatan. Nagpupumiglas na sigaw ni Clarice habang hawak siya ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit at kabaliwan. Habang hinihila siya palabas, ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Eduardo, puno ng pagbabanta. Magbabayad ka rin. Magbabayad kayong lahat. Nang tuluyan na siyang mailabas, ang opisina ay muling binalot ng katahimikan. Iniwan ni Marisa at ng kanyang abogado si Eduardo na nakatayo roon, mag-isa, sa gitna ng mga guho ng kanyang pinaniniwalaan. Tumingin siya sa TV screen kung saan nakabase ang imahe ng kanyang mga magulang na nanginginig sa ulan. Tumingin siya sa dokumento sa mesa na muntik na niyang pirmahan. Tumingin siya sa sahig kung saan nahulog ang pluma. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang perpektong buhay, ay isang malaking kasinungalingan. Hindi niya namalayang bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Tita Lourdes at Tito Ramon. Inaalalayan ni Ate Shoni. Nakita nila ang kanilang anak, nakatayo na parang isang estatwang gawa sa asin. Nang makita ni Eduardo ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga payat na katawan, ang lungkot sa kanilang mga mata, doon na tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Ang malakas at aroganteng si Eduardo Villarreal ay bumagsak sa sahig. Napaluhod siya. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay hindi na mapigilan. Isang iyak na hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang napakalalim at hindi masukat na pagsisisi. Yumuko siya hanggang sa halos sumayad ang kanyang noo sa sahig, sa paanan ng kanyang ama. Patawad. Ang salita ay halos hindi lumabas, sinasakal ng kanyang mga hikbi. Papa, Mama, patawarin niyo ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay na mansyon ng mga Villarreal ay nababalot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Si Clarice ay nahaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang mga ebidensya ay masyadong matibay para mailagan. Ang kanyang pangalan, na dati laman ng mga society pages, ay laman na ngayon ng mga balita tungkol sa krimen. Si Eduardo ay nagbago. Ang bawat araw niya ay nakatuon na sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Siya na mismo ang naghahanda ng kanilang pagkain. Siya ang nag-aasikaso ng kanilang mga gamot. Sa hapon, matiyagan niya silang tinutulak sa wheelchair paikot sa hardin, kinukwentuhan tungkol sa mga bagay na matagal niyang kinalimutan. Ang kanyang pagkabata, ang mga pangarap nila para sa kanya. Dahan-dahan, bumabalik ang nangiti sa mga labi ni na Tito Ramon at Tita Lourdes. At dahan-dahan, sa pag-aalaga sa kanila, ay nagsisimula ring gumaling ang sariling sugat ni Eduardo. Ngunit may isang bagay pa ring kulang, isang kapatawarang hindi niya pa nakukuha. Isang hapon, nagkita sila ni Marisa sa isang maliit na coffee shop sa labas ng syudad. Isang lugar na neutral, walang masasakit na alaala. Si Eduardo ang unang dumating. Malayo na siya sa dating aroganteng CEO. May ilang puting buhok na sa kanyang sintido. Ang kanyang mga mata ay mas malalim, ngunit mas tapat. Nang dumating si Marisa, isang simpleng ngiti lang ang isinalubong nito. Payapa, panatag, ang bigat na dati nakapasan sa kanyang mga balikat
ay wala na. Kamusta na sila nanay at tatay? Bungad ni Marisa. Mabuti na sila. Sagot ni Eduardo. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang labi. Hinanap ka nila kahapon. Miss ka na raw nila. Nag-order sila ng kape. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng mga kutsara at tasa ang maririnig. Marisa, basag ni Eduardo sa katahimikan. Alam kong paulit-ulit ko nang sinasabi to, pero gusto kong sabihin ulit. Humingi siya ng malalim. Patawarin mo ako. Sa lahat. Sa pagiging bulag ko. Sa hindi pakikinig. Sa mga masasakit na salitang binitiwan ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Tinitigan siya ni Marisa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Wala na ang dating galit sa kanyang puso. Ang naroon na lang ay awa at isang uri ng pag-unawa. Alam mo, Eduardo, may mga gabing iniisip ko kung paano kita sasaktan pabalik, pag-amin ni Marisa. Kung paano ko ipaparamdam sa iyo ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Napatungo si Eduardo, handa sa anumang sabihin nito. Pero isang araw, patuloy ni Marisa, nakita ko si tatay na tinuturuan ng isa sa mga bata sa kapitbahay na magbike. At nakita ko si nanay na masayang nagdidilig ng halaman. At na-realize ko, ang paghihiganti ay hindi nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ang pagpapatawad, ang magpapalaya, tahabaya sa akin. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Eduardo. Pinapatawad na kita, Eduardo, buong puso. Naramdaman ni Eduardo ang pag-init ng kanyang mga mata. Marisa, alam kong huli na. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero mahal na mahal pa rin kita. Pwede pa ba? Pwede pa ba natin subukan ulit? Isang malungkot na ngiti ang isinulat ni Marisa. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan pagbabalik, Eduardo. Mahinahon niyang sabi. May mga bagay na kapag nasira, hindi na maibabalik sa dati. At kailangan ko nang buuin ang sarili ko. Mag-isa. Tumango si Eduardo, naiintindihan, kahit masakit, makalipas ang isa pang buwan. Isang maliit na pagtitipon ang naganap sa isang bagong tayong gusali sa Mandaue. Ito ang grand opening ng Lourdes Ramon Gentle Care Home. Isang maliit na sentro para sa mga nakatatanda na itinayo ni Marisa gamit ang kanyang naipon at kaunting tulong mula sa mga kaibigan. Sina Tita Lourdes at Tito Ramon na ngayon ay malakas na, ang buong pinagmamalaking pumutol sa ribon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at bagong layunin. Nakatayo si Marisa sa isang tabi, pinagmamasdan ang kanyang obra. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga residente. Nakita niya ang pasasalamat sa mga mata ng mga pamilya nila. Dito, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pag-aalaga at respeto. Sa paglubog ng araw, habang nakatayo siya sa hardin ng center, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Eduardo. You deserve to be happy, Marisa. I'm sorry for everything. Binasa niya ito, isang maliit at payapang ngiti ang namumutawi sa kanyang mga labi. Hindi na siya nag-reply. Sa halip, ibinulsa niya ang telepono. Humingi siya ng malalim, langhap ang sariwang hangin. Tumingin siya sa mga bagong tanim na bulaklak. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara. Ngunit ngayon, sa harap niya, isang bagong simula ang naghihintay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya na siya ay tunay na malaya at masaya.